ay 1.7 yata yan kung hindi ako nagkakamali. 6 daw awning type. Ito 5 meters, so yung haba niya halos 1,920 times 5, 6 meters po. Sama na po yun doon. Tall, flashing, siguro. Good morning, mga basta, welcome back muli dito po sa ating channel. Ayan, lunes tayo ngayon na asikasuhin ko muna po dito sa Arayat. Meron po silang kailangan na materials dito na kailangan natin bilhin ngayong araw. Tapos magpiprepare po kami. Mamaya yung mga gamit i-prepare para doon sa project na bubuksan natin. Siguro bukas natin tayo pupunta ron sa project. Siyempre gagawa muna tayo ng barracks. Ayan si Master Nante, inaasikaso yung gagamitin natin. Tingnan pari po ito, pakalkal muna ito na. Magdala tayo ng talyero bantay yung alawa pamakod tam. Tapos yung mga higaan nyo dun, no? Plywood. Ayan. Sa Tarlac project, naiwan po dun si Mang Sani. Si Mang Sani po naiwan dun dahil nga inaantay namin yung mga metro ng kuryente, tapos metro ng tubig bago po tayo totally mag final turnover. Hindi po natin ma-turnover hanggang hindi po kompleto yun. Kailangan mo lang ma-check ng electrical engineer ng city yung ating project doon. Ito ang ating bahay kubo. Tingnan lang itong ating project dito, kubo. Mamaya magtatanong ako tatanong ako ng kawayan, tapos pawid. Tara, bili muna tayo ng yung waterproofing din. Naubos na po yung waterproofing nila. Kailangan ko na lang bumili ng waterproofing. So let's go. Makabili tayo ng pintura. Bili muna tayo ng pintura. Yeah. Pintura. Bumili muna akong dalawang balde, pang-kisame. Tapos waterproofing. Bostik Power Mix. Bali yung dito. Thank you. Okay na. So tapos bili tayo ng tile adhesive. Tile adhesive naman. Ayan, narito na po tayo sa Arayat. Nakabili na rin ako ng tile adhesive para pwede na sila maglatag ng tiles din dito. Ayan, tile adhesive. Nag-moist yung ating camera. Ayan, nag-moist. Tile adhesive ABC. Halos sa mga project po natin, hindi po ako gumagamit ng ibang tile adhesive. ABC ang dalasang ginagamit natin mga boss. Hindi po ako gumagamit ng ibang brand.
Dalawang klase po yan, merong heavy duty, tapos meron yung original. Yan, original yan. Yung heavy duty ginagamit yan sa mga ano, sa mga wall. Dito pala si ano, Manuel Lopez. Ayun mga boss, skim coat na rin dito sa labas. Tapos yung ating waterproofing nagkulang doon sa likod. Kailangan po i-waterproofing kasi yung exterior para watertight siya, hindi siya mag-moist sa loob. Lalo na dito sa firewall, dito wala siyang eaves. Ayan. Importante po dapat naka-waterproofing yan. Ayan, waterproofing. Tapos pipinturahan natin siya ng elastomeric paint. Elastomeric paint. Matibay po yan sa ano, sa init. Tapos dito meron pang design na groove. Yan, baka bukas pwede na sila maglatag. Halos patapos na yung kisame sa taas. Sa taas na muna sila maglalatag. Pauuna ko muna sa taas. Tapos dito sila sa ibaba mag-sisiling para ano, para ano yung ating trabaho step by step. And tapos piniprepare na nila yung flooring dito sa labas. And si Toy pagka walang ano, yung mga damo-damo doon sa gilid, tabasin mo na kumakapal yung ano gilid, yung sa may gilid. Sige, pagka na lang, pagka walang ginagawa. Ayan, prepare na yung flooring din dito. Ito, laundry area. Pinalalagyan po ng bubong ni Ate Agnes. Yan, galing sila dito kahapon, si Kuya Herson tsaka si Ate Agnes owner. Palinis na yung project natin dito mga boss. Halos sa finishing na lang. Mabilis na po ito dahil hindi naman siya ganun kalaki. Ito, ang bahala ko dito, PVC panel ang didesign natin dito, kahit dito man lang sa may living area. Ayan, nag-request din ng ano dito si Ate Agnes na dito daw maglalagay ng console, TV console dito. Tapos ito yung kanilang mga sofa. CO. Ito na po yung mga tiles na in-order ko dito lang sa may ano naman to, sa may Maribeles, sa may Santa Ana, Pampanga. Yung sa CR 60 by 30 o 30 by 60, tapos 60 by 60. Ayan, maganda po yung tiles na napili namin. Hindi siya ganun karaming design na ano, para maraming tingnan. Ano lang, sakto lang. Ito, pasukatin ko to para ma-prepare ko na rin yung PVC panel na ilalagay po natin dito. Simple lang, simple ceiling. Mas maganda po kasi simple lang, hindi po siya nawawala sa uso. Ayan, hindi katulad ng modern nga, pero pagkalipas ng panahon na nawawala sa uso, so parang luma rin yung magiging dating nun. Mas maganda yung ganyan lang, simple lang, at least hindi po siya forever na siya nga ganyan, na hindi siya nawawala sa uso. Simple lang. Ayan, hindi na natin nilagyan ng maraming design. Mas mas simple, mas elegant siyang tingnan. Ayan. Yung ating pailaw, alas simple lang naman, sa ano lang, pinlight. Yan, pinlight lang, downlight, yung mga ganon. Tapos ito gusto nila Ate Agnes sa wood planks. Finish pa po natin itong magdaan na to bago natin siya patungan ng wood planks. Yun o. Matapos na rin ngayon yung ceiling dito, bukas pwede na silang maglatag ng tiles. Ano bigay pa nga duplex? Pero pa kaya?
Water line. Tapos Ben, pa waterproofing mo to na palinis mo no. Pagtanggal mo na to, pwede tanggal to base na to. Palinis mo waterproofing no. Tapos ay flood test, leak test. Ano? Yan, simple lang. Yung ganyang design hindi po nawawala sa uso yan. Ganoon naman po kalalabasan niya, malinis yung tingnan. Yan, tsaka po yung ginagamit namin skim coat dyan, hindi po yung mumurahin. Yan, Bostik brand, ayan, hindi po yung sponsor si Bostik, pero highly recommended ko po siya. Pagka sa skim coat, highly recommended ko si Bostik. Ayan, medyo may kamahalan po ito kumpara sa ibang skim coat. Sa mga hardware, nasa ano po yata ito, nasa mga 600 to 550 pesos ang isang bag nito. Ayan, Bostik. Butiki. Kung kumapit, madikit. Ayan, hindi po siya yung parang nagpupulbos pagka in-apply. Ano po siya, talagang matigas. Ayan. Highly recommended ko po yan. Tapos sa adhesive, tele-adhesive, tulad ng sabi ko, ayan, ABC. Yan pong mura niyan, pero hindi ko po inaano yung quality. Mas gusto ko yung ano namin, yung nakasanayan na namin ginagamit na matibay. Ayun mga boss, gumaganda na po siya. Yun na lang, perimeter yung kulang natin. Perimeter fence. Nagkakakulay na. Tapos awning window po yan. Ang maliliit na makitid na yan, 60 by 1.7 yata yan kung di ako nagkakamali. 60 yung kanyang lapad, or 2 feet by 1.7. Pare-parehas po yan. Ang ganyang design, for sure, ano po yan, awning window, awning type. Malinis na oh. Parang kailan lang nilalayout po natin to. So yun, okay na. Baka hindi po tayo umalis ngayon. Pinasikaso ko lang kay Bayaw yung mga materials na kailangan namin sa San Simon. Asikasuin muna namin yung mga dapat namin dalhin bukas. Mag-open po tayo ng panibagong project. Ayan, shoutout kay Ate Malain saka kay Kuya Ricky. First start na tayo bukas dun. So tara let's. Ayan na, nandito na po tayo. Nagkambas tayo ng ang tawag dito sa Tagalog, pinawod, pawid. Ayun si Jeron. Galing lang po siya rito. Medyo pala yung pawid mga boss, mas mahal pa kaysa sa Yero. Kung dati yung kung nakapawid lang yung bahay nyo, isa parang nasa hindi kayo mayaman. Ayan, yung dati po yan kung pawid yung bubong ng bahay nyo, hindi kayo mayaman ang status nyo nun. Pero ngayon, ayun kinabas natin ito maliit na to. Ayan, yung maliit na bubong na yan, nasa po yung materials pa lang. Ang estimate namin nasa 25,000 na. Materials pa lang po yun, wala pa labor. Ay mamaya kukompute ko naman sa bubong, sa Yero. Ayan, kung magkano yung diferensya. Ngayon pagka nakapawid yung bubong mo, mayaman ka na. Or nasabi mong
medyo may budget ka sa ano, sa sa paggawa ng bahay. Mas mahal pa lang ngayon yung ano, yung pong pawid kesa sa yero. Ang estimate ko kung magkano yung, kung yero ang lalagay natin dyan. Magluluto muna tayo ng ulam nila. Ayan na. Nagluto natin sila ng sinigang na bangus. Sinigang na bangus ang ulam po namin. Mamaya hinihintay lang po namin sa sakyan. Sasakay na namin yung dapat isakay mamaya. Dadalhin bukas. Tara. Antay kayo kung namin yung patis ka rin padali. Yung patis. Oh, meron pang tirang ano kagakapon. Pork chop. Kami na ang sinawa ko. Oh. Ante pa nasi gar. Be! Ayan na ang ulan. Ayan mga boss, patapos na yung ano, roofing framing. Medyo matrabaho lang gawa nung nilagay nating kapitan ng pawid. Sa estimate po natin sa bubong na yero nya, at least mga ano lang po, siguro hindi man mauubos yung ano, 15,000. Halos kasi ano po ito, 5 meters. So yung haba nya halos 6 meters, pati yung doon sa kabila 6 meters. Nasa ano po yung ano, yung yero, yung 0.5, nasa 320 per feet, ay per feet, per meter, 320 per meter. Pero sa pawid yun nga, 25,000 pawid pa lang yun, wala pa labor. So mas mahal po yung pawid kesa sa yero. Kaya pagka yung bahay nyo is pawid, so yayamanin po, medyo mahal po yung pawid. Tapos nasinta na rin yung ano nya dun, yung sa dingding nya, palitada. Siyempre dapat waterproofing po yan, gawa ng firewall po tayo dun. Ayan siya, framing pa lang, tapos pintura. Tapos Ken na, pasintabi rin boss Ken na. Pati napapasinta na natin doon para may privacy tayo dito. Hindi tayo tanaw sa ng kapitbahay doon sa kabila. Ayan o. Sige. Nandito kasi tayo. Tanaw tayo ng kapitbahay. Mas maganda yung meron tayong privacy. Papasinta natin at least yung 1, 2, 3, 4, 4 na patong. Kahit hanggang dun lang. Single kita pare oh. Okay na yun. Tapos ito yung kwarto. Cladding ng kawayan to. Kasi sandalan kawayan din po to. Para yun nga, yung sa kubo dun.
Yung si ano, si Diwata. Ayun po siya dito sa taas. Dito itatali yung ano mga boss, yung pawid. Tapos bubuhusan namin itong ano, poste, itong 4x4. Ayun ang ulan. Ayan na po guys. Ayan na po. Maliligo na po. Ayun ang ulan. Pambagya. Pasyas mong pambagya. Diyan mo sa ako kanina. Hoy, pasyas mong pambagya. Dito lang din. Tamam. Wala na po ano to, wala na siyang gato. Saka kung yero to, hindi mo nadalagyan ng ganito, ng tanim yan. Pero yung nilagay natin dyan, halos sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pieces na 10 mm. Halos nasa ano yan, nasa 138 yata isang peraso. Isang peraso po, sakto lang po dyan. 6 meters. 6 meters siya ba? 7 meters? 7 no? Ay 7 meters pala. So mali yung competition natin kanina. 7 meters. 7 meters, so tama. Mali yung competition natin kanina. 7 meters yung ating yero. If ever na yeroin natin to. 7 meters po yun. Halos kumain pala ng 10 mm to. Halos nasa din 23, 25 ganyan. Tapos na pwede na natin siyang ipinturahan.
Kaya mas maganda po yung pawid, malamig. Mas palalagyan natin siya ng net kamukha nun, net, para mas matatagal yung ating pawid. Ayun na. Ayan ay nabutan po tayo ng ulan. Ayan, isa lang. Meron na yung poste. Ito na yung mga. Ayan, last na po, column na lang yan. Para po matibay, dapat meron laman yung poste, yung 4x4. Ayan siya. Tapos, halos patapos na yung balangkas. Kulang. Tapos na rin sila Master Nante. Piniprepare na po nila yung mga dadalhin namin bukas. Ayan, abangan nyo po yung project na bubuksan natin tomorrow. Ayan mga boss, okay na yung dadalhin natin bukas. Yun, dinala yung mesa. Ayan, scaffolding, nagdala tayo ng ilang peraso yero. Siyempre gagawa tayo ng barracks doon. So abangan nyo po ang project na bubuksan namin bukas, tomorrow. Yun po mga tropa sa Tarlac. Yun po yung mapupunta sa bagong project natin. Yan, shoutout kay Ate Malane tsaka kay Kuya Ricky. Si Bunso. Yan. So yun, tapos na naman yung ating Lunes. Hindi po ako umalis ngayon eh. Dito lang tayo sa Arayet. Inanda natin yung mga gamit. Yun, update tayo dito sa farm. Yun, yung talong ni Lolo ba yun, nalalaki na. Namumulaklak na yung iba. Meron tayong isang kalapating bumalik. Ayun, dito siya sa kulungan. Kukunin daw nung pinagbigyan ko. Kukunin daw yan. Ayun, isang kalapate. Bumalik siya. Ito, lilipat ko po to. Tatanggalin na namin dito to. Tatanggalin natin yan. So ayan mga boss, dito na matatapusin yung ating simpleng vlog for today. Kita-kita tayo bukas sa next upload. Bukas sa bagong project. Sige, paalam po. God bless. Ingat.